So what's happening is right now, because of our discussions with Myanmar authorities yesterday, partly because of that, they are accelerating the process, and it's possible as early as next week, up to 187 will be allowed to cross the border. Minamadali na ng Department of Foreign Affairs o DFA ang pagsagip sa mga Pilipinong biktima ng human trafficking sa scam hub sa Myanmar. Sa susunod na linggo, inaasahang 187 overseas Filipino workers o OFWs ang makakatawid ng border papuntang Thailand, kung saan maaari na silang sunduin ng mga kawani ng embahada ng Pilipinas. Ayon kay DFA Undersecretary Eduardo De Vega, bukod sa mga ito, mayroon pa ring natitirang mga Pilipino sa loob ng naturang scam hub. We have asked the Myanmar government, because we have identified about 62 more who are still in the compounds, so kailangan ma-rescue pa. And it looks like a lot, but there are other countries with thousands. China has thousands. There's a lot more. Dagdag pa ng opisyal, hindi kakayanin na sabay-sabay mapauwi ang lahat ng biktima dahil mayroon ding mga ibang nasyonalidad na naroroon at kailangan ang maayos na koordinasyon pagdating sa oras at petsa ng pagre-rescue. Siniguro naman ng DFA na patuloy ang kanilang pakikipag-usap sa gobyerno ng Myanmar, pati na rin mga otoridad sa Thailand para sa repatriation process ng mga OFW. Samantala, minumungkahi naman ng Department of Migrant Workers o DMW na mas mapalawak pa ang presensya nito sa mga bansa sa Southeast Asia. We are also putting forward the proposal before the DFA na magkaroon na kami ng formal presence sa mga ASEAN countries para matulungan namin yung mga posts, the embassies, the ambassadors in terms of facilitating the safe return and reintegration of victims of human trafficking in Southeast Asia. Ayon kay DMW Secretary Hans Leo Kakdak, 6 pang bansa sa Southeast Asia, kabilang ang Myanmar, ang dapat lagyan ng labor attaché representative mula sa Pilipinas. Nakahanda naman ang DMW para sa mga uuwing biktima ng scam hub kung saan maaari aniyang ma-convert at trabaho ng mga ito bilang mga care worker. Ivan Alvarez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.